Give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, it will come back to you. When you give to the Lord. Give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give us the Lord that is given to you. How you give is a reflection of your gratitude. I give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. Hallelujah. To God be the glory po. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po kay Lord. Amen. Glory to God. Bayo ko po mangaral, magpasalamat ko po kareng bawat metong na may nalangin para kitang kanakong operasyon. Po. Patagumpay po yung operasyon. Magpatune at sukungin kini. Pero ay pa po masyadong kayapin kanakong sugat niya po, may karoon pang dita kaabala o aberya kitang aldo. Kaya pugad may nakit kwarto, dapat kitang Tuesday, bilob na ako, ako pumilob keng hospital, tapang kinabukasan. Pero anyway, may tulo niya rin kitang aldo, yung operasyon po. May opera ko pong Wednesday, may kalwal na ako mang Thursday night yata. Opo, mga 7 or 8 siguro. Salamat po ka rin prayer show. Salamat ka rin pong concern. Kayong lugod, salamat mo rin ka rin mag-extend financial help. Maragula pong sahop. Deta pong memyeng juice, prutas, ano pa. Salamat po. Salamat ka rin. Magpasalamat ko rin po kareng detang take charge kareng preaching Pastor Jovi yang mag-preach po kanyang Sunday King San Antonio ang po panandin ako pa po masyadong yung magbiyahing malaut uling nung makamotor na po itapong sugat ako po pwede kitang maluwat makaluklok makakira o kaya makatalakad pwede. Pastor Nel last week po kening kaya katamong church na po tapong bengi pastora sa lay naman kaya tapo king guy asalamatan ko la po di mag-take charge la po kareng preaching na po salamat metong po itang kanakong aisip anyang Chukukeng Hospital na po. In as much as people want to extend their help o kaya nung burida sanang ila na mo para kumakit ang kayakang sitwasyon ating pagkakataon kayong di na ikaing marap mo kareng kayakang challenges. Ang timokitang operasyon naman pwedeng 2 kila na ang gakitang operating room. Naagyo i-extend sa ng tao. Ing Diyos at suya. O tapong dadala na kaning kuwanan da kakitang kakitang naman stretcher po ita bed. Po tang guguyod da ka. Makatakot mo rin pala. Nga kain mo sululang masala. Utang lakoda ka niya, wakay mo sululangan masalang mga yung hospital. Lalo na po tang kayong operasyon, lang ang diatang tayo nga rin. Sabi ko ketang nurse, pwede pang murong ako.
Ay, nano pong buriyo, itas ibabaki ang kanya, no, lugar. Wala na ikitang kanakong lugar. Aliya ako, pwede pang murong keng operasyon, ana. Ay, alina po, ana, it's too late. It's too late. Ayan po. Pero, siyempre po, at so yung biyaya na po ng Diyos, nino na po din may opera kaya ni makatakot mo rin may opera. O, po, tanggay. Makatakot mo rin, matingkaring kabagsalo. Yung problema ko pa mo, ako po may abak. Tatakot ko pa mo kayong karayom. May kaapat la pong, chula po, do po tiran, di tang kana akong, kaya ba't sabi na, uling maluwat na kong meg gayara, meg fasting, tapambengi. Di akayin, kana akong, imisip na ako naman, pote na ako matuloy kayong operasyon. Anyway, yung biyaya na po ng Diyos. Po. Lalo pa nang binanggit ko, salamat po ka rin may nalangin, salamat po ka rin concern nyo, salamat kayong Ginoo. Po. At tagumpaya po yung operasyon. Kaya kung niya po panamdaman itang masakit abukol, uling alane. Glory to God. Ken pong September 1st week, karintan niya po umpisa ditang kaya katamong leadership training, invited langan po din aliwa. Nandin po is Sister Apple, is Sister Claire, Brother Johnny at Chula, kuha i-announce masali siya yata ako. Anyway, sabi ko, informal yamong may tinuro ko po about integrity and character. Nandin niya po bilang kang leaders. Kaya mo po, makuya dyan mo po, at least banta mo, masayang itang karelang pamamunta. Pero umpisan tayo po, September, yung leadership training tamo po. May itong yan pong librong pag-aralan tamo. May gumpisa kaya po nandin integrity and character. Pero ulitan langan po dito. Po. Kay ba't ngayon pong week ay ni at yung tamo pong prayer and fasting. Mag-umpisa pong 23, hanggang pong 25, 23, 24, 25. 3 days siya, Wednesday, Thursday, Friday. Kay ba't kaya pong 27, which is Sunday. Next Sunday po yan. Ngayon po, dito pong kaya katamong invite na burita mo makaramdam kay nga maning Diyos, ang pag-pray tamo po na kilalanan day Jesus as their Lord and their Savior. Ngayon po. So, Sunday, mag-invite tamo po. Dito pong kaya katang kapamilya, kaluguran. Ngayon po. At pag-pray tamo po, that they will come to know the Lord Jesus Christ. Nung atin ko pong Bible, buklatala po kay Luke chapter 19, verse 10. Higit siya na po. Luke chapter 19, verse 10, sabi na po ng Ama ng Diyos, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Magpasalamat kami po, Ginoong Diyos, ngayon pagkakatao ngayon ni nabinyeyo po, Ginoong Diyos, kaya kami, para bang kanita, sumamba kami, mamiyapapuri at parangal kaya kayo. Salamat ngayon pagkakataon na binyeyo po, para bang kanitay kami, makapakiramdam kami, Ginoong Diyos, ng kaya kang amano. Dalangin mi, ika po ay magsalita, Ginoong Diyos. Karang bawat may itong kaya kami. Ingkilos ng Banal Espiritu, patuloy miya pong panahinayan, Ginoong Diyos. At magsalita ka, Ginoo. Karang puso mi, kaya kaming kalibugtan. Ginoo, ing kaburian mo, iya po ing malyari. Dalangin mi, Ginoong Diyos, ing pamangailangan na po din kaya kang anak, katagpuan mo. Ginong Diyos, pagalingan mo rin ating karamdaman. Then po ating kakayarapan ng mga bahit na problema, naigit pa, aking karela pong kakayahan, Ginong Diyos, ikaagyo mo, sopan mo la po, Ginoo. Hallelujah. At patuloy po magtiwala kami at lumawi kami kaya kayo, Ginong Diyos. Gawan mo yung kaya kang kaburian, para karing biyemi, Ginong Diyos. Yung kaya nila po ay dyan, kung makanala po yung kaya kang direction, pero Ginong Diyos, kami pa isakop nila din kaya kaming sarili, yung naukaroon mo po, buri, Ginong Diyos, na direction ka rin kaya kaming biye. Basta kaya beda ka, Ginoo. Salamat po. We honor you. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Makaluklok tayo po.
ing Diyos, buri na po ding ganaganang tao, makakilala la kayo. Miligtas. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For God so loved the world. Gana-gana. Pero deta mong maniwala na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes will not perish. Only those who will believe will be saved. Bagamat kalooban na ng Diyos, gana-gana miligtas. Deta mong maniwala. Yan po. People will be saved kapag inilagay po nila ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Pero paano nila ilalagay ang kanilang paniniwala at pananampalataya kung wala pong magsasabi sa kanila? Kung wala pong magbabahagi dun sa pag-ibig ng Diyos na yan na nasa Panginoong Hesukristo, at paano nila malalaman ang kaligtasan na nasa Panginoong Hesukristo kung wala pong magbabahagi sa kanila? Ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. At tayo po ang binigyan ng responsibilidad upang ang word about Christ na yan, the love of God and the salvation that is in Christ, will be heard through our lives and through what we say, what we will say. And the Lord commands us to win souls for Him. Go, make disciples of all nations. The Lord is commanding us. Kailangan po na tayo ay mag-evangelize. Amen. People need the Lord. We need to evangelize upang ang mga tao po ay makarinig at sa kanilang pakikinig ay maniwala sila. Therefore, go, make disciples of all nations. Ang sabi po ni L. Anderson, the simple definition of evangelism. Those who know, telling those who don't. Those who know, telling those who don't. Ang sabi naman po ni D.T. Niles, evangelism is one beggar telling another beggar where to find bread. Mayroon pong istorya sa 2 Kings chapter 7. Patungkol po ito sa mga ketongin. Mayroon pong 4 na ketongin. At ang Israel po ay kinubkob ng mga kalaban. Wala pong makapasok, wala pong makalabas. At ang lahat ng nasa loob ay magugutom. Ano po? Kung lalabas sila, nandun yung mga kalaban, papatay sila ng mga kalaban. No? Kung nasa loob sila, mamamatay sila sa gutom. Siguro po mas maganda kung tingnan po natin yan sa 2 Kings chapter 7. Sa verse 3, sabi po, now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, why stay here until we die? Nasa loob sila eh. If we say we'll go into the city, the famine is there. We will die, and we will die. If we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. Surrounded po sila eh. Labas tayo. If they spare us, we live. If they kill us, then we die. Kumbaga, para po sa kanila, nating tulos. Dito sa loob, mamamatay tayo. Kung lalabas tayo, mayroong chance na spare tayo, hindi tayo patay ng mga Arameans. Buhay tayo. Pero sa loob, sigurado mamatay sila sa gutom. Pag lumabas, ngayon, kung papatayin tayo, di patayin tayo. Parang ganun po ang sinasabi nila. Verse 5, at thus they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, no one was there. For the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses
and a great army, so that they said to one another, look, the king of Israel has hired the Hittite and Egyptian kings to attack us. Merong nangyari na hindi alam ng mga nasa loob. Natakot yung mga Arameans, umalis po sila. Iniwan nila sa pagmamadali na kasi meron silang narinig. Ano ng Panginoon yan? Miracle ng Panginoon. No, nagsialisan sila, iniwan lahat ng mga gamit, ng mga pagkain, ng lahat ng mga loot nila doon sa ibang mga lugar. Ang sabi po, ng verse 8, so the men, verse 7, ulitin ko po. So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their donkeys, horses and donkeys. Umalis po yung mga Arameans. They left the camp as it was and ran for their lives. So lahat ng gamit, mga kabayo, lahat ng mga pandigma, lahat naiwan, mga pagkain. Verse 8, the men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents, and ate and drank. Nakatent po yung mga, pumasok sila. Mayroong mga pagkain, Then they took silver, gold, and clothes. Tandaan po, ang mga ito ay mga ketongin, mga outcast. Pero sila yung unang lumabas. Ito, They took silver, gold, and clothes and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. Sila yung nakauna. Then they said to each other, what we're doing is not right. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace. Ketongin. Nasumpungan nila. Yung lahat, sige, silang nakauna, di kunin nila lahat ng pwede nilang itago. Pero sabi nila, mali ito. Na sa atin lang, kailangan nating sabihin. O tapos kung basahin po yung istorya, lahat po ng nasa labas yan. Kasi mayroong prophecy dyan, bago po ang verse 3, mayroong prophecy sa verses 1 and 2. Anyway, ang point lang po dito ay, yung alam mo na ito ay mabuting balita at ito ay para sa lahat and you are withholding it. Ang sabi nila, this is not right. Ang sabi nila, sabihin natin. So ito po ay, ang evangelism ay ganon. Tayo, alam natin ang mensahe po ng kaligtasan na ito ay na kay Kristo, dapat nating sabihin, dapat nating ibahagi. Ang evangelism po is the intentional and active sharing of good news of Jesus Christ. Active, hindi lamang po sa panahon na tayo ay mayroong mga programa patungkol sa evangelism. Ito po ay lifestyle dapat natin na binabahagi natin ng Panginoong Jesucristo. It aims to bring people into a personal relationship with Christ. Ang kailangan po ng mga tao ang Panginoon. We can never outgrow our need for God. Kahit tayo, sinasabi natin, people need the Lord. At kasali tayo doon. And sa kanilang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, sa pamagitan ng Panginoong Jesus, they will fulfill the Great Commission as we fulfill the Great Commission. Ang sabi po ng Proverbs 11:30, he who wins souls is wise. So sa Proverbs pala, mayroon ng pag-win po ng mga tao. In fact, ito po ang talagang kalooban ng Diyos nung sabihin po niya kay Abraham, na si Abraham ay magiging, pagpapalain niya si Abraham at ang kanyang mga lahi ay pagpapalain ni Abraham for a purpose so that other people, other nations will be blessed through them. Ganun po tayo. We will be blessed so that others may be blessed through our lives. We have Christ. We need to share. Bakit kailangan po tayo mag-win ng mga kaluluwa? Why win souls? Una, because there is a command. Go, make disciples of all nations. Ang sabi po ng Mark 16 verse 15, go into all the world and preach the gospel to the people.
There is a command. At ang command, ang utos po ng Panginoong Yesus ay dapat po nating sinusunod. Hindi po yan iniiwasan po natin. Kumbaga, kung mayroong mga pagkakataon na iiwas natin ang ating buhay dito sa tawag na ito, ay iniiwas po natin. Hindi po ganon. Ang utos ng Panginoon ay dapat sinusunod po natin. Mayroong command sa atin ang Panginoon. Imperative po ito. Kailangan na kailangan po nating gawin. Ano po, hindi kailangan na tayo po ay tumayo dito sa platform na ito. Meron po tayong mga kaibigan, kapamilya, mga mahal sa atin na gusto nating bahaginan nito. O dahil po, makikita natin mamaya no, sa mga iba pang dahilan, bakit tayo kailangan mag-win ng mga souls. Ano po, iniuutos sa atin ng Panginoong Hesus na tayo po ay mag-win ng mga kaluluwa. Mahalaga po ang command ng Panginoon. Ano po? At yung mga halimbawa sa mga boss natin, pag sinabi po nila, we try our best na tayo po ay sumunod. O lalong-lalo na doon sa kung ang context ay sa military o kaya sa pulis, hindi po nila binabali yung chain of command. Kailangan nilang gawin kung ano yung iniuutos. Tayo po ay inuutusan ng Diyos na tayo po ay mangaral, na inuutusan tayo that we go into all the world and preach the gospel to the people. Pangalawa po, bakit kailangan tayong mag-win ng mga souls? It's because there is a hell. There is a hell. Mayroong impyerno. Mayroong kaparusahan doon sa mga hindi po maniniwala sa Panginoon. In as much as we want na sana ganun na lang yung kasi merong mga sinasabi, walang impyerno. Ang impyerno dito. Pero ang salita ng Panginoon ay iba po ang sinasabi patungkol doon sa nagsasabi ang impyerno dito ay hindi po. Merong talagang literal na hell, at kaparusahan sa mga hindi mananampalataya. Ito po, pratiko pong binabanggit. Ang John chapter 3, verse 18. Ang John 3:16, alam po natin, Ang John chapter 3:18, ito pong sinasabi, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Mayroong condemnation. Ang condemnation po ay para doon sa mga hindi naniniwala sa Panginoon. At ang condemnation na yan ay kapag ang isang tao siya po ay naabutan ng kamatayan o ng pagdating ng Panginoon, ang mga tao na hindi maniniwala o ang mga tao na dahil sa kanilang hindi paniniwala sa Panginoong Jesus ay na-condemn, they will go to the lake of fire. It's what the Bible teaches. Sa Revelation chapter 21, verse 8, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Maliwanag po ang Revelation 21 that there is a place na kung saan po mayroong kaparusahan, mayroong condemnation, at mayroong pong literal na lake of burning sulfur.
Those without Christ will have their part in the lake that burns with fire and brimstone. Binanggit po yan, the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, and those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Why win souls? Kasi po, mayroong impyerno at sabi ng salita ng Panginoon, snatch them out of the fire. Sa pamamagitan ng mensahe, ng salita ng Diyos, na ito po ay dadaan sa pamamagitan natin, we will catch them out of the fire. Through us, magbibigay po ng mensahe. Hindi tayo mismo, pero tayo po ang binigyan ng binigyan po ng utos ng Panginoon at binigyan po ng pagkakataon ng Panginoon upang gawin po ito, to snatch people out of the fire through the message that we give them, the message of love and the message of salvation sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Why win souls? Because there is a command na kailangan po nating sundin. Why win souls? Because there is a hell. Why win souls? Because there is a heaven. Kung mayroong hell, mayroong heaven, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, ito po, pag nawala na ito, earthly tent, ang katawan na ito, na mawawala din eventually. We have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands, 2 Corinthians 5:1. Ang sabi po ng John chapter 14, verses 1 up to 3, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Mayroong pong pangako po ng buhay na walang hanggan. Mayroong pangako ng magandang lugar. Mayroong pangako na kung saan ang presensya ng Diyos ay nananatili. At doon yung ating ninanasa na yung manifested presence ng Panginoon ay nandoon. Yung walang liwanag doon, walang liwanag na nanggagaling sa araw, walang liwanag na nanggagaling sa buwan. Ang source ng light doon ay ang glory ng Panginoon. Hallelujah! There is a heaven. Sabi ko nga po noon, heaven is heaven because of the presence of God. Nandun parati ang presensya ng Panginoon. Pag mawala na po tayo, this earthly tent, our body, when it is destroyed, ang Panginoon ay i-transform niya ang mga katawan na ito kagaya ng katawan ng Panginoong Jesucristo nung mag-resurrect po siya doon po sa kamatayan. We need to win souls upang maranasan ng mga tao kung sila man ay mamatay, sila po ay muling mabubuhay at ang Panginoon ay i-resurrect sila not for condemnation, not for judgment, but i-resurrect sila, bubuhay muli ng Panginoon upang makasama ng Panginoon. Hallelujah. Imagine po ninyo, no, ang katawan na ito. Halimbawa, mamatay ang isang tao, ano po, sabihin na natin, yung mga nilagay nilang mga gamot para siya ay manatili muna na, halimbawa, kung ang burol ay, let's say, 4 days, 5 days, o sabihin na natin, after 20 days, siguro, start na mag-ano yan, pag wala na yung gamot, ano? Ma-imagine mo sarili mo ganon. Pero pag di darating ang Panginoon, ganon ang kapupuntahan natin. Ano po? Pero salamat dahil mayroong pangako ang Panginoon that if this earthly tent that we live in is destroyed, the Lord will create na bagong katawan natin that will last for all eternity. Tayo po, mararanasan natin yan kasi naniniwala tayo sa Panginoon. Kasi pinagtiwala natin ang ating buhay sa Panginoon. Yung pong mga kaibigan natin, mga kapatid natin, magulang natin,
na wala pa sa Panginoon, sabihan po natin sila. Ibahagi po natin si Jesus sa kanila. Why win souls? Because there is a way. Mayroong daan ng kaligtasan, mayroong paraan. Ano po? Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Tayo po ay makasalanan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, lahat ay nagkasala, hindi sila umabot dun sa pamantayan ng Panginoon. I am a sinner, and we all are. Kaya kailangan natin ang Panginoon. Kailangan natin parati ang Panginoon. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, meron tayong kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Mayroong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano po? At ito po ay ayon doon sa riches of His grace. Tayo po ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At parati po, bawat po yugto ng ating buhay, naman yung process ng growth po natin, it's still the grace of the Lord. Still the grace of the Lord. Kahit na sabihin natin, nag-grow na ako sa aking faith. Kailangan pa rin natin ng biyaya ng Panginoon. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ituro natin si Jesus. Siya po ang daan. Matindi ito, ang claim na to. No one comes to the Father except through me. Wala na pong iba. Yung mga tao po, pwede nilang sabihin, ito, hindi tayo magkaka-conflict. Pag bawa, yung mga tao, they accept Jesus as one of the ways. Kasi sasabihin natin, sige, yung iba, magtuloy lang kayo dyan. Pero iba po yung claim I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus lang yan. At magagalit po yung mga tao. Masyado na kuman. Iya mo wari. Yan po yung sabihan ng Biblia. At kailangan tamo pong mag-stand kayo sa sabihan ng Jesus sa inyo. Bakit po kailangan nating sabihin? Bakit po kailangan yung iba, dahil sa kanilang tawag, ay pupunta pa sa ibang mga lugar upang sabihin at makilala man lamang ang pangalan ng Panginoong Hesus? Naalala po niyo yung missionary dito na dumating noon, si Vicky. Ang sabi niya, kilala niyo ba si Jesus Christ? Ay, si Jesus, sabi nila. Walang isa man doon sa kanilang lugar na pinagtanungan na nakakakilala kay Jesus Christ. Wala kahit isa. Ibig sabihin, marami po yung dapat nating gawin. Ano po? Siya lang ang daan. Siya lang ang katotohanan at ang buhay. No one comes to the Father except from me. Wala pong ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Wala. And we will have conflict doon sa mga ibang mga claims. Kung minsan, hahayaan lang nila tayo na sige, you can share, pero ito yung sa akin. Pero pag sinabi natin na kailangan nila si Jesus and Jesus is the only way, and we have conflict. But we need to stand. Kailangan nating sabihin ito na si Jesus lamang ang daan. At sa kanya, sa pamamagitan ng ginawa niya, sa Ephesians 1:7 sabi, we have redemption
through His blood the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Why win souls? Kasi mayroong daan. Ituro natin sila sa daan. Ituro natin sila sa Panginoon. Why win souls? Because there is a time limit. There is a time limit. Hindi po hanggang-hangga ang buhay natin. Mayroon pong panahon ng kamatayan. Ang sabi po sa Luke 16 verse 22, there came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. There is a time limit. Life is short. Ano po? Ayon po sa statistics, one person dies every 2 seconds. Every 2 seconds. 1, 2, isa patay. 1, 2, isa patay. 1, 2, isa patay. Sa buong mundo. At ang mga namamatay na ito ay they did not hear the name Jesus. Now, sinabi ni Jesus Christ, siya ang daan ng katotohanan at ang buhay. Pagkatapos, every 2 seconds, one person dies without even hearing Jesus Christ. Marahil, sasabihin natin, ay, Pastor, yung mga kamag-anak ko, yung mga mahal ko sa buhay, narinig nila si Jesus Christ. Mas madali. Mas madali nating ibahagi. Mas madali nating sabihin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila at ang ginawa ni Jesus Christ para sa kanila. Sabihin po natin. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, si Jesus ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Ang ministry po ng Panginoong Yesus, it was marked by reaching out to the marginalized. He reached out for people. Ano po? He reached out for the broken. He reached out for the outcast. At yan po ay yung walang paghinto, relentless na pursuit ni Jesus Christ para sa bawat tao. Kung minsan sasabihin natin, broken, we are broken. O kaya, we are broke. No? Iba't iba ang kalagayan, iba't iba ang sitwasyon ng pagka-broke natin. Iba-iba. Mga pangangailangan, o kaya broken relationships. O kaya walang panggastos, etc. O kaya, ano ba yung tawag ngayon, yung hindi ka pinapansin? Anong tawag nila doon ngayon? Cancel. No, cancel. Yung kinakancel ka. Cancel culture. Outcast. Pero ang Panginoon patuloy na inaabot po. Hindi humihinto sa pag-abot doon sa mga marginalized, broken, and outcast. The Son of Man, ang sabi po, came to seek and to save the lost. At yan po ay nangyari nung si Zacchaeus. Ano po? Si Zacchaeus was a tax collector. Outcast po yan. No? Hindi man lumalapit po yung mga Hudyo sa mga yan. Hindi man nila kausapin yan. Hindi nga lumalapit. Pero sabi ng Panginoon sa nung si Zacchaeus ay pumanik doon po sa alaman. No? Ang sabi niya, bumaba kayo dyan, pupunta ako sa inyo. Pagkatapos nandun sa kanila, nagpipista, no? Nagsa-celebrate. Sabi ng mga tao, bakit si Jesus, nakikisama sa mga masasama? Ang sabi ni Jesus sa kanila, the Son of Man
came to seek and to save the lost. The Son of Man. Sino po ba? Si Jesus. The Son of Man. Ano po? Son of God. Sa Matthew po, si Jesus Christ, hindi siya Son of Man. Son of God ang ginagamit ni Matthew. Kasi Matthew was a Jew. Son of God. Son of Man, Luke. Si Luke naman, ang ginagamit niya, Son of Man, because Luke was a Gentile. Kahit tingnan po ninyo yung pag-trace nila ng mga roots, kung saan nanggaling si Jesus Christ, si Matthew, ang kanyang pag-trace ay hanggang kay Abraham lang. Si Luke, ang pag-trace niya ng saling lahi ni Jesus Christ hanggang kay Adam. Pansinin po ninyo. The Son of Man, Jesus Christ, came. Doon po sa kanyang lugar na kung saan from eternity nandyan si Jesus Christ. Pero pinili po niya na pumunta po rito. He came upang abutin ng mga tao, upang abutin ka at abutin ako. He came to seek and to save the lost. He came to seek you and me. I am lost. I was lost. We were lost. But praise God, siyang naghanap po sa atin. Matatandaan po ninyo yung parable ng 99 na sheep at isa yung nawawala, hinahanap po. I am that one sheep na nawawala. Ano po? Kung halimbawa pagod na yung saka okay na yung 99, hayaan ko na muna yun. Hayaan ko na muna. Kung ang pastol po ay gano'n, hayaan ko na muna yung isa. Total, nandito naman yung 99. Kung pinabayaan yung isa na yon, marahil ako yon, marahil ikaw yon. Pero sa paningin po ng Panginoon, ang bawat isa ay Kanya pong hinahanap. He came to seek and to save the lost. And He meets Zacchaeus. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, today, salvation has come to this house. Biruin mo, maririnig mo sa Panginoon yon, maririnig ni Zacchaeus yun eh. Kaya yung sinabi ni Zacchaeus, sabi niya, yung lahat ng mga dinaya ko, ibabalik ko ng 4 na beses. No? Kung dinaya ko man sabi niya, ibabalik ko. Tapos sabi ni Jesus, today, salvation has come to this house. Ang sabi ni Zacchaeus, kasi kung analyze mo, hindi kaya maubos ang pera nito? Sabi kasi ni Zacchaeus, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here, and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Yung kalahati niya, ibibigay na sa mga mahirap. Kung mayroong magko-complain na dinaya siya, ibabalik niya ng 4 na beses. Hindi kaya nagpapasikat ito sa Panginoon? Alam ng Panginoon, di ba, ang puso ng tao. Sabi niya, today, ibig sabihin, yung sinabi ni Zacchaeus, gagawin niya. Meron talagang pagbabalik sa Panginoon. Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So yung konteksto ng the Son of Man came to seek and to save the lost dito sa pagliligtas ng Panginoon kay Zacchaeus. Hallelujah. Noong si Andrew ay makakilala sa Panginoon, nakilala niya si Jesus. Ang unang ginawa ni Andrew ay hinanap niya si Simon. Si Simon, yan po ay si Pedro. Marahil hindi natin kakilala si Andrew.
Hindi siya prominente na kagaya po ni Pedro. Pero ang ginawa po ni Andrew sa buhay ni Pedro, siya ang nagpakilala kay Jesus Christ. Pinakilala ni Andrew si Peter kay Jesus. Si Jesus kay Peter. Ang unang ginawa po ni Andrew ay hinanap po niya ang kanyang kapatid at ang sinabi niya, "We have found the Messiah." At dinala po niya ang kanyang kapatid kay Jesus. Hinanap niya, hinanap niya ang kanyang kapatid. Ibinahagi si Jesus sa kanyang kapatid. Sinabi ni Andrew kay Peter ang patungkol kay Jesus. At dinala niya ang kanyang kapatid kay Jesus. Hindi kaya natin pwedeng gawin yun? Nasabihin natin si Jesus sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang. Yung mensahe ng kaligtasan na nasa atin, yung kagalakan na nasa atin, ano po? Huwag nating hayaang pong mawala yon. Kasi kung mapansin natin, si Andrew, bagong nakakilala sa Panginoon, yung kanyang unang ginawa, hinanap niya ang kanyang kapatid upang ipakilala kay Jesus. Huwag mawawala yon sa puso natin. Huwag mawawala yung apoy na yon na ipakilala si Jesus sa ating mga kapatid, kaibigan. Andrew looked for his brother. He told his brother about Christ and brought his brother to Jesus. Kasi alam niya, tingnan po natin. Siya doon sa excitement niya, hinanap niya ang kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid. He looked for his brother, told his brother about Christ, brought his brother to Jesus. Ganun po ang gagawin natin. We will look for people na nandyan na po. Nandyan na sa atin. Na hinihipo ng Diyos sa ating puso na sabihin natin sa kanila about the Lord. If we love the Lord, sigurado po sasabihin natin, mag-aano po tayo. Sasabihin natin ng Panginoon, kung si Jesus ang parating laman ng puso natin, isip natin, yan ang parating lalabas sa ating bibig. Kung ano po nasa isip natin, nasa puso natin, yun yung parating natin ikukwento. Hindi po ba? Tama ba ako? Yun yung ikukwento natin. Yan yung mga ipopost natin. Kung anong laman ng isip at puso natin, kung ano yung desire natin, yun ang parati nating sasabihin. Now, kung si Jesus, siya po ang laman ng puso natin, gagawin natin ang kanyang iniutos. And we will look for people. Kailangan nating ibahagi si Jesus. Sasabihin natin si Jesus. At dadalhin natin sila kay Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay merong kwento. Iba-iba ang kwento natin. Ibig sabihin, meron kanya-kanya tayong patotoo. Yan ang kagandahan. Mayroong mga istorya, mayroong mga patotoo tayo na ginawa ng Diyos na kamangha-mangha para sa atin. Unique sa atin yun. Ikwento natin. Pwede natin ikwento yung mga experiences natin. Ibahagi natin. Pero siyempre, dapat yan ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Tayo, hindi lamang sa mga experiences, kundi binibigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Ibahagi natin
ang salita ng Diyos. Bakit kailangan na tayo po ay mag-win ng mga kaluluwa? Dahil merong utos. Pangalawa, dahil merong impyerno na kailangang maiwasan dahil merong langit. Saan tayo pupunta? Bakit kailangan tayong mag-win ng mga kaluluwa? Because there is a way. Hindi mahirap. Hindi mahirap. Ang sabi ng Panginoon, believe in the Lord and you will be saved. Nagiging mahirap yun kung hindi naniniwala. Ano po? There is a way and there is a time limit. Huwag nawa maubusan tayo ng oras. O kaya huwag nawa na yung iniisip natin na bahagi na natin ang salita ng Diyos, naubusan ng oras dahil tayo ay nagtagal. Gawin po natin. Let us win souls for Jesus. Amen. Ikwento natin ang Panginoon. Ibahagi natin ang Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ikaw na mismo ang may sabi na ako'y iyong pinili. Sa kiuna kang lumapit, ako'y inibig mo, ako'y inibig mo. Nooy hirap ang maniwala, pero sabi mo ikaw ang bahala. Sa dami ng aking pagkakamali, ako'y pinili, ako'y pinili mo. Kaya pag ikaw ang may sabi, Jesus, sa iyo'y di tatanggi. Dahil una kang lumapit at ang iyong dalay pag-ibig, ako ay niyakapin na tawan. Kasabay ng aking awit, buong buhay aking nais, Jesus, ikaw lamang ang makita. Ikaw ang makita. Ako iyong ipinaglaban, hindi din minsan binitawan. Sa'yo'y hindi na ako lilisan, pipiliin ko ang pag-ibig mo. Kaya pag ikaw ang may sabi, Jesus, sa iyo di tatanggi. Dahil una kang lumapit at ang iyong dalay pag-ibig, ako ay niyakapin na tawan. Kasabay ng
Kasabay ng aking awit, buong buhay aking nais, Jesus, ikaw lamang ang makita. Dahil una kang lumapit, at ang iyong dalay pag-ibig, ako ay niyakapin na tawad. Hallelujah. Kasabay ng aking awit, buong buhay aking nais, Jesus, ikaw lamang ang makita. Dahil una kang lumapit, at ang iyong dalay pag-ibig, ako ay niyakapin na tawad. Salamat, O Diyos. Kasabay ng aking awit, buong buhay aking nais, Jesus, ikaw lamang ang makita. Hallelujah. Salamat po. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Nang tanggapin namin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa lakas na iyong ibinibigay upang ang mga hamon po ng buhay ay harapin namin. Kung minsan, Panginoon, hindi namin maintindihan ang kalagayan namin, ang mga kinakaharap namin. But Lord, we decide that we will be faithful, that we will continue to serve, that we will love you with all of our hearts. Bilang pagsunod, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas upang ibahagi ang Panginoong Jesus sa aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, sa aming pamilya, upang sila ay makaranas, Panginoon, ng pag-ibig ng Diyos, makaranas, O Diyos, ng pagliligtas ng Panginoong Jesus, makaranas, Panginoon, ng kapayapaan, maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Nawa magawa namin, O Diyos. Hindi lamang dahil ito ay gagawin ng Iglesia, kundi sa bawat panahon at yugto ng buhay namin, ito ang aming gagawin. Sapagkat ito ay yung iniutos, Panginoon. Maging ang laman ng aming mga puso, parati si Jesus. Upang siya maging bukang bibig namin, nasasabihin namin, Panginoon, sa mga tao, na siya ang magiging laman ng aming mga post, na malaman ng mga tao na siya ang lahat-lahat sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, kami ay nagiging bahagi, Panginoon, ng iyong pagliligtas sa mga tao. At kami, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, lagay mo sa aming mga pusong excitement, Panginoon, sa binibigay mong pribilehiyong ito para gawin namin. Ibahagi si Jesus, kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas sa mga tao. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga anak, maranasan ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pagkikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.
Kaya huwag kang lumapit at ang iyong dala'y pag-ibig ako ay iyakapin na tawa. Kasabay ng